Sa isang maliit na karinderya sa tabi ng palengke ng Maynila, abala si Jane sa pag-aasikaso ng mga suki. Maaga pa lang ay gising na siya, nagwawalis sa harap ng tindahan habang unti-unting nabubuhay ang paligid. Simpleng babae lang si Jane, probinsyana mula sa Bicol na lumuwas ng Maynila para makatulong sa pamilya. Sa tuwing matatapos ang isang araw, lagi siyang may sinusulat sa maliit na notebook. Mga gastusin, ipapadala sa magulang, at konting ipon para balang araw ay makapagpatayo ng maliit na sari-sari store sa kanilang baryo. Hindi siya reklamador sa buhay. Para sa kanya, hanggat may trabaho at nakakakain ng 3 beses sa isang araw, ayos na. Isang gabi, matapos magsara ng karinderya, dumaan si Jane sa kahabaan ng kalye papunta sa inuupahan niyang kwarto. Mahina ang ilaw ng poste at halos walang tao sa paligid. Sa di kalayuan, may nakita siyang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada, marumi ang damit at tila nawala ng malay. Sa una ay nag-alinlangan siya, baka lasing lang o baka delikado. Pero nang marinig niya ang mahina nitong pag-ungol, hindi na siya nagdalawang isip. Lumapit siya at tinapik ito sa balikat. "Kuya, ayos ka lang?" Mahinahon niyang tanong, pero walang tugon. Napansin niyang may sugat sa noo at nanginginig ang katawan sa lamig. Ang mga tao sa paligid ay dumadaan lang, walang pumapansin. May nag-abot pa nga ng payo, "Iwan mo na lang yan, baka adik." Pero hindi iyon pinakinggan ni Jane. Tinanggal niya ang suot niyang jacket at ibinalot sa katawan ng lalaki. Tapos ay tinawag niya ang tricycle driver sa tabi para ihatid sila sa pinakamalapit na barangay health center. Pagdating sa health center, tinulungan siya ng mga nurse. Habang inaalagaan ng lalaki, pinanood ni Jane ang maputlang mukha nito. Marumi man, halata ang maayos na korte ng mukha, parang hindi sanay sa hirap. Wala itong ID, wallet o cellphone. Tanging isang punit na papel lang sa bulsa na may nakasulat na Warren Mercado. Tinawag ng nurse si Jane. "Miss, kilala mo ba siya?" Umiling siya. "Hindi po. Nadaanan ko lang po siya. Wala pong kasama." Sinabihan siya ng nurse na maaaring aksidente o bugbog ang dahilan ng kalagayan nito. Iminungkahiring ipaalam sa pulisya kung sakaling walang kukuha. Pero sa loob ni Jane, may kakaibang awa siyang naramdaman. Parang tinatawag ng konsensya niya na wag iwan ang lalaki. Habang binabantayan si Warren, nakatulog si Jane sa silya. Kinabukasan, nagising siya sa mahinang boses. "Sino ka?" tanong ng lalaki. Nabising na at gulat na gulat sa paligid. "Ako si Jane," mahinahon niyang sagot. "Dinala kita rito kagabi. Natagpuan kitang nakahandusay sa kalsada." Nagulat si Warren at tila nag-isip ng malalim. "Hindi ko maalala kung ano ang nangyari." Mahinang sabi niya. Pinulungan siya ni Jane umupo at tinanong kung may naaalala man lang na kamag-anak o lugar, pero umiling lang ito. May bakas ng kalituhan sa kanyang mukha, parang bata na ngayon lang muling nakakakita ng mundo. Lumipas ang ilang oras at kailangan na ni Jane bumalik sa trabaho. Naiwan si Warren sa health center pero walang gustong tumanggap sa kanya. Nang bumalik siya sa gabi, nandoon pa rin ito, nakaupo sa labas, walang matutuluyan. Umulan pa, kaya hindi na nagdalawang isip si Jane. "Kung gusto mo, sa karinderya ka na lang muna tumuloy. Pwede kang tumulong sa paghuhugas ng plato, kapalit ng pagkain at matutuluyan," alok niya. Parang nabuhayan ng loob si Warren at agad na nagpasalamat. "Salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo," sagot niya. "Wala iyon," tugon ni Jane. "Basta magpakabait ka lang." Pag-uwi nila sa karinderya, ipinakilala ni Jane si Warren sa among si Aling Cora. Unay nag-alinlangan ito, takot na baka maging abala. Pero nang marinig ang kwento ni Jane, pumayag din. "Basta tumulong siya dito, walang problema," sabi ng matanda. Sa unang gabi, pinatulog nila si Warren sa maliit na bodega sa likod. Habang nakahiga siya sa lumang kutson, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan.
Hindi niya alam kung sino siya, saan siya galing, o bakit siya nauwi sa lansangan. Pero alam niyang may dahilan kung bakit siya natagpuan ni Jane. Kinabukasan, maaga siyang nagising at tumulong agad sa karinderya. Binunot ang mga damo sa paligid, naghakot ng tubig at naglinis ng mesa. Napansin ito ni Jane at napangiti. Aba, parang sanay ka sa trabaho ah. Biro niya. Hindi ko nga alam, sagot ni Warren habang nagbubuhat ng timba. Pero masaya pala tong ganito. May ginagawa, may kasama. Sa tuwing nagkakatinginan sila, may kakaibang init sa paligid. Pero pareho nilang hindi alam kung ano iyon. Tara bang may connection silang hindi maipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng karinderya si Warren. Maraming customer ang napapansin sa kanya dahil sa maamo nitong mukha at mabuting asal. Magaling tong bagong katulong mo ah, Jane, sabi ng isang suki. Sayang kung hindi lang siya mukhang pulubi. Napapangiti na lang si Jane sa tuwing naririnig iyon. Sa puso niya, hindi mahalaga kung sino si Warren o kung ano siya dati. Ang mahalaga, mabuti siyang tao. Sa bawat gabing sabay silang nagliligpit ng upuan o naghuhugas ng plato, naramdaman ni Jane na parang matagal na niyang kakilala si Warren. Minsan tinanong niya ito, "Wala ka talagang natatandaan kahit pangalan ng kamag-anak mo?" Umiling ito, sabay sabi, "May mga imahe akong bigla na lang sumasagi. Malalaking bahay, bintana, mga taong umiiyak, pero parang panaginip lang." Napatigil si Jane at tinitigan ito. "Baka mayaman ka dati," biro niya. Napatawa si Warren. "Kung totoo yan, edi jackpot ka." Sabay silang natawa. Pero sa loob ni Jane, may kakaibang kutob na baka hindi lang biro iyon. Sa kabila ng lahat, hindi niya inisip kung anuman ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Warren. Sa dami ng taong dumarating at umaalis sa buhay, bihira ang mga taong marunong tumulong kahit walang kapalit. Para kay Jane, sapat nang makita niyang nakakangiti na ngayon, ang lalaking minsan niyang natagpuang walang malay sa gilid ng daan. Hindi niya alam sa simpleng kabutihan niyang iyon, isang kuwento ng pag-ibig at kapalaran ang unti-unti nang nabubuo. Lumipas ang ilang linggo mula nang makilala ni Jane si Warren at tila naging bahagi na ito ng araw-araw niyang buhay. Mula sa pagiging taong hindi niya kilala, naging katuwang na niya ito sa karinderya, nagbubuhat ng mga kaserola, naghuhugas ng mga plato at minsan pa nga ay nag-aalok ng tubig sa mga suki. Tahimik lang si Warren, ngunit kapag kinakausap ni Jane, gumagaan ang pakiramdam niya. Sa tuwing napapatingin si Jane dito, napapansin niyang hindi ito ordinaryong lalaki. Kahit marumi ang simula nito sa Maynila, halata sa kilos na may pinag-aralan, mahinahong magsalita at marunong rumespeto sa lahat ng tao. Madalas siyang pinupuri ni Aling Cora. "Ang bait talaga ng lalaking yan, Jane. Kung hindi ko lang alam ang nangyari sa kanya, iisipin kong anak ng mayaman." Napapangiti lang si Jane at natatawa, pero sa isip niya, totoong masiguro iyon. Isang hapon, matapos ang mahabang oras ng trabaho, napansin ni Jane na tila malungkot si Warren habang nakatingin sa malayo. Nilapitan niya ito at tinanong, "May iniisip ka ba?" Saglit itong natahimik bago sumagot, "Minsan pakiramdam ko, hindi ko alam kung saan ako nababagay. Alam kong dapat kong tandaan kung sino ako, pero sa tuwing sinusubukan kong isipin, parang may harang sa utak ko." Inabot ni Jane ang isang baso ng tubig at marahang ngumiti. "Baka hindi pa oras." Minsan kasi, kahit gustuhin nating balikan ang nakaraan, mas kailangan nating harapin muna ang ngayon. Napatingin si Warren sa kanya at tumango. "Salamat, Jane. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na rin alam kung saan ako pupulutin." Hindi niya alam kung bakit, pero sa mga salitang iyon, tila may kakaibang init na dumaloy sa puso ni Jane. Kinabukasan, habang abala sila sa paghahanda ng pananghalian, biglang dumating ang ilang kabataang tambay na kilala sa lugar. Isa sa kanila ang mapang-asar na si Boye. "Uy Jane, yan bang pulubi mo, boyfriend mo na?" Sabay tawa ng grupo. Pinili ni Jane na huwag pansinin, pero si Warren ay hindi nakatiis.
Lumapit siya at mahinahong sinabi, "Huwag niya na siyang biruin. Wala siyang ginagawang masama." Mas lalong natawa ang mga tambay. "Oh, may laban pala. Aba, baka akala mo maton ka." Ngunit bago pa mag-eskandalo, dumating si Aling Cora at itinaboy ang mga ito. Pag-alis ng mga tambay, nakita ni Jane ang pagkadismaya sa mukha ni Warren. "Pasensya ka na," sabi ni Jane. "Sanay na ako sa ganyan. Minsan talaga may mga taong hindi nakakaintindi." Umiling si Warren. "Hindi tama yung ganun. Hindi mo dapat tinatratong mababa dahil lang tumulong ka sa isang tulad ko." Napangiti si Jane. Paano ko ba tatratuhin? Pareho lang naman tayong tao." Mula noon, mas naging malapit sila sa isa't isa. Tuwing gabi, pagkatapos maghugas ng plato, magkasabay silang umuupo sa harap ng karinderya habang nagkakape. Doon nila pinag-uusapan ang mga simpleng bagay. Ang buhay sa probinsya ni Jane, ang mga panaginip niyang magkaroon ng maliit na tindahan, at ang mga pira-pirasong alaala ni Warren. Minsan, habang nagkukwento si Jane, napapangiti si Warren. "Alam mo, sa tuwing nagsasalita ka tungkol sa probinsya mo, parang gusto ko ring makita yon. Tahimik siguro, walang gulo." Tumango si Jane. "Tahimik nga, pero minsan nakakalungkot. Kaya nga ako lumuwas, kasi gusto kong makatulong sa mga magulang ko. Gusto kong maranasan yung pakiramdam na hindi na sila kailangang mag-alala kung may kakainin kami sa susunod na araw." Napatingin si Warren sa kanya nang may paghanga. "Ang tapang mo, Jane." Napatawa siya. "Hindi. Sanay lang siguro ako sa hirap. Pero minsan, iniisip ko rin, gusto ko ring maranasan yung mas magaan na buhay, yung hindi kailangan mag-alala araw-araw." Hindi niya alam, pero habang nagsasalita siya, nakatitig lang si Warren sa kanya. Parang bawat salita ay tumatama sa puso niya. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang maayos ng tuluyan si Warren. Mas naging magaling siyang magtrabaho at mas nakikisalamuha sa mga tao. Ngunit sa tuwing mag-isa siya, may mga imahe pa rin siyang biglaang pumapasok sa isip. Isang malaking bahay, mga kamay na nag-aabot ng relo, isang babaeng umiiyak, at tunog ng kotse na bumabangga. Sa tuwing sinusubukan niyang unawain ito, sumasakit lang ang ulo niya. Ibinahagi niya ito kay Jane. "Parang may gusto akong maalala, pero laging nawawala. Baka may nasaktan ako, o baka may iniwang obligasyon," sabi niya habang nakaupo sa gilid ng karinderya. "Hindi mo kailangang pilitin," sagot ni Jane. "Kung totoo yan, darating din sa tamang panahon." Dumating ang panahong naging parang magka-partner na talaga sila sa trabaho. Si Jane ang nagluluto, si Warren ang nag-aasikaso sa mga customer. Naging dahilan sila para muling dumami ang suki ni Aling Cora. Isang araw, habang nagbibilang ng kita, natawa si Aling Cora. "Naku, Jane, parang mag-asawa na kayong dalawa. Swak na swak." Napatingin sila sa isa't isa at parehong namula. Pero hindi nila itinanggi na sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging komportable silang magkasama. Kahit simple lang ang lahat, may kakaibang saya sa paligid kapag magkasama sila. Si Warren, na dati walang direksyon, ngayon ay may dahilan ng bumangon araw-araw. Si Jane naman, na dati mag-isa, ngayon ay may kasama ng nakikinig at umaalalay. Sa mga tahimik na gabi, habang pinapatay nila ang ilaw ng karinderya, napapaisip si Jane kung ano ang mangyayari kapag bumalik na ang alaala ni Warren. Baka may pamilyang naghihintay sa kanya, bulong niya, minsan sa sarili. Pero agad niyang itinaboy ang lungkot at pinilit ngumiti. "Bahala na," sabi niya. "Ang mahalaga na yon, nandito siya." Sa kabilang dako, si Warren naman ay madalas magising sa gitna ng gabi, pawisan at hinihingal, dala ng mga panaginip tungkol sa isang buhay na hindi niya matukoy. Ngunit sa tuwing naaalala niya si Jane, kumakalma ang isip niya. Hindi niya alam kung saan siya patungo, pero sigurado siya sa isang bagay. Ang babaeng iyon ang dahilan kung bakit muli siyang natutong maniwala na may saysay pa ang buhay. Lumipas ang ilang buwan at naging tuloy-tuloy ang maayos na takbo ng karinderya. Si Warren, na dating tahimik at mailap,
ay tila naging bahagi na ng maliit na komunidad sa paligid. Marami na siyang kakilala, mga suking construction worker, indera sa palengke, at maging mga bata sa kanto na madalas niyang binibigyan ng tinapay kapag may sobrang ulam. Ang mga tao ay nagulat kung paano ang isang lalaking dati pulubi at walang matandaan ay naging masipag at maaasahang tao. Si Jane naman ay hindi maiwasang mapangiti sa tuwing nakikita si Warren na masiglang nakikisalamuha sa iba. Minsan ay nahuhuli niyang nakatitig ito sa kanya habang nagluluto. At kapag nahuli niya, ngingitian lang siya ni Warren na para bang nagsasabing, "Salamat sa lahat." Sa kabila ng pagiging masaya sa karinderya, napansin ni Jane na may mga sandali pa ring parang malayo ang tingin ni Warren. Minsan habang naguhugas ito ng plato, bigla na lang natutulala. Nilapitan niya ito. "Uy, okay ka lang?" tanong niya. Saglit itong napatingin sa kanya bago tumango. "Oo naman, minsan lang. May mga bagay na dumadaan sa isip ko. Parang mga alaala pero hindi ko maintindihan." Hinawakan ni Jane ang kamay nito saglit. "Basta tandaan mo, hindi mo kailangang alalahanin lahat agad. Kung para sa'yo, babalik din yan." Sa unang pagkakataon, pinisil ni Warren ang kamay ni Jane at tinitigan ito ng matagal. "Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na rin gustong maalala pa." Habang mas lumalalim ang samahan nila, mas dumadami rin ang mga mapanghusgang mata sa paligid. Isang umaga, habang nag-aayos ng mesa, lumapit ang kapitbahay nilang si Marites. "Jane, alam mo bang pinag-uusapan ka ng mga tao? Sinasabi nila baka raw may gusto ka sa pilubi mong alaga." Napahinto si Jane sa ginagawa. "Marites, tulungan lang naman yon, wala akong masamang intensyon." Pero kahit anong paliwanag niya, ramdam pa rin niyang binibigyan siya ng mga titig na puno ng panghuhusga. Kinagabihan, habang nag-aayos ng gamit, lumapit si Warren at napansin ang lungkot sa mukha ni Jane. "May problema ba?" tanong niya. Umiling ito pero napabuntong hininga. Minsan nakakainis lang. Parang lahat ng kabutihan, ginagawan ng masamang kwento. Umupo si Warren sa tabi niya. "Hindi mo kailangan ipaliwanag sa kanila. Alam mo kung sino ka. Alam ko rin. Sapat na yun." Hindi siya nagsalita, pero sa puso niya, napawi ang bigat ng nararamdaman. Kinagabihan, nagkaroon ng brownout sa buong kalsada. Wala silang kuryente sa karinderya, kaya nag-ilaw na lang sila ng kandila. Si Aling Cora ay maagang natulog at si Jane at Warren naman ay nagkwentuhan sa labas habang nakatanaw sa madilim na langit. "Alam mo, sa probinsya namin, kapag nawawala ang kuryente, lumalabas lahat ng tao sa labas ng bahay. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, parang pista," sabi ni Jane. "Siguro mas masaya doon," tugon ni Warren. "Mas simple, mas totoo ang mga tao." Napangiti si Jane. "Totoo. Pero minsan nakakapagod din ang sobrang kasimplehan. Lalo na kung araw-araw kang mag-aalala kung may kakainin bukas." Saglit silang natahimik. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Warren. "Kung sakaling bumalik ang alaala ko at malaman kung galing ako sa ibang mundo, hindi ko alam kung kaya kong iwan tong buhay na to. Kasi dito ko natutunang maging totoo." Napatingin si Jane sa kanya at nakita niya sa mga mata nito ang katapatan na matagal na niyang hindi nakita sa kahit kanino. Mula noon, mas naging magaan ang pakikitungo nila sa isa't isa. Madalas silang magtulungan sa mga gawaing bahay, sabay maghapunan at minsan pa nga'y sabay naglalakad pauwi. Ngunit isang araw, dumating ang hindi inaasahang balita. Pumasok si Aling Cora sa karinderya at umiiling. "Jane, may masamang balita. Wala na raw tayong supplier ng karne. Nagsara na si Mang Fred yung pinagkukunan natin." Halos manlumo si Jane. "Paano na yan, Aling Cora? Wala tayong ibebenta." Sa loob ng ilang linggo, lumala ang sitwasyon. Unti-unting nabawasan ang kita ng karinderya. Si Jane ay nagsumikap humanap ng bagong supplier, ngunit lahat ay masyadong mahal. Hanggang isang gabi, napagdesisyonan nilang pansamantalang isara muna ang karinderya. Habang nililigpit ang mga gamit, napayuko si Jane. Ramdam ang bigat ng pagkatalo. Nilapitan siya ni Warren at marahang sinabi, "Hindi pa naman katapusan to.
kaya nating bumangon ulit. Sa mga sumunod na araw, kinailangan nilang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Si Jane ay pansamantalang naglaba sa mga kapitbahay para makabayad ng renta, samantalang si Warren ay nagsimula bilang move-it driver matapos manghiram ng lumang motor sa kaibigan ni Aling Cora. Noong una, hirap siyang magmaneho sa mga kalye ng Maynila, pero kalaunan, naging sanay din siya. Araw-araw, maaga siyang umaalis at gabi na umuuwi. Dala ang pagod pero may ngiti. Hindi man karinderya, basta magkasama tayo, okay na ako. Sabi ni Warren habang sabay silang kumakain ng instant noodles. Napatawa si Jane. Kung ganyan ang buhay mo sa probinsya, baka sumama na rin ako. Pareho silang tumawa, ngunit sa likod ng halakhak na iyon ay may halong takot. Takot na baka muling magbago ang lahat kapag bumalik na ang nakaraan ni Warren. Isang gabi, habang nagmamaneho si Warren pauwi, napansin niyang may lalaking nakasunod sa kanya sa kalsada. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit nang ilang araw na niyang napapansin ang parehong lalaki sa mga terminal na pinupuntahan niya, nagsimula na siyang kabahan. Pag-uwi niya, ikinuwento niya ito kay Jane. Baka naman nagkataon lang, sabi ni Jane, pero halata rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. O baka may koneksyon yan sa nakaraan mo. Hindi sumagot si Warren. Sa isip niya, may kakaibang kaba na parang may malaking bagay na paparating. Habang pinagmamasdan niya si Jane na abala sa paghahanda ng hapunan, napaisip siya, kung sakaling bumalik nga ang nakaraan niya, handa ba siyang iwan ang mundong nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay ulit? Mula nang maging move-it driver si Warren, unti-unting bumalik ang sigla sa araw-araw nila ni Jane. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan nilang hanapin ang saya sa maliliit na bagay, ang simpleng almusal ng pandesal at kape, ang tawanan sa bawat kwento ng pasaherong nakasakay kay Warren, at ang tahimik na gabi sa maliit nilang inuupahan. Habang mas nakikilala ni Warren ang mga kalsada ng Maynila, mas nakikilala rin niya ang sarili niyang kakayahan. Hindi man niya matandaan ang nakaraan, alam niyang kaya niyang magsimula ulit. At sa bawat pag-uwi, nakikita niya si Jane, pagod man sa pagluluto o paglalaba, lagi pa ring nakangiti. Doon niya natutunan kung gaano kahalaga ang may taong naghihintay sa'yo. Isang hapon, habang nagpapahinga si Warren sa terminal, bigla siyang nilapitan ng isang matandang lalaki na tila pamilyar ang mukha. "Ikaw ba si Warren?" tanong ng matanda habang pinagmamasdan siya. Nabigla siya, pero agad ding umiling. "Hindi po, baka nagkakamali kayo," sagot niya. Ngunit hindi tumigil ang matanda. "Warren Mercado ka, hindi ba? Ikaw yung anak ng may-ari ng Mercado Group. May mga taong natagal nang naghahanap sa'yo." Nanigas siya sa kinatatayuan, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng ilang segundo, tila nagbalik sa isip niya ang ilang mga imahe. Isang malaking bahay, mararangyang sasakyan, at isang lalaking matikas ang tindig na tinatawag siyang anak. Napahawak siya sa ulo. Tila sumakit bigla ang kanyang sentido. "Hindi ko alam." "Hindi ko maalala," mahina niyang sabi bago siya tuluyang lumakad palayo. Naiwan ang matanda na nakatulalang parang nakakita ng multo. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Jane. "O bakit parang namumutla ka? May nangyari ba?" Umiling siya ngunit halatang balisa. "May nakasalubong akong lalaki. Sabi niya kilala daw niya ako, na anak daw ako ng kung sinong mayamang tao." Napahinto si Jane, hindi makapagsalita. "Totoo kaya yun?" tanong niya sa dulo. "Hindi ko alam," sagot ni Warren, "pero sa totoo lang, natatakot ako. Kasi baka totoo nga. At kung totoo, baka may mga taong naghihintay sa akin o mas masahol pa. Mga taong dahilan kung bakit ako naggaganito." Umupo siya at napayuko. Tila mabigat ang loob. Nilapitan siya ni Jane at marahang hinawakan ang balikat nito. "Warren, ano man yung totoo, hindi na mahalaga kung mayaman ka o hindi. Ang importante, mabuting tao ka ngayon. At kung totoo man yang sinasabi nila, kakayanin mo yung katotohanan."
basta hindi mo nakakalimutan kung sino ka ngayon. Napangiti siya kahit papaano. Salamat Jane, lagi ka na lang nandyan. Tumugon ang dalaga ng banayad ng ngiti. Siyempre, hindi ka naman pwedeng pabayaan. Isa ka na rin parte ng buhay ko. Doon, tila may mainit na dumaloy sa dibdib ni Warren. Ang bawat salita ni Jane ay parang gamot sa sugat ng kanyang kalituhan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang huwag isipin ang sinabi ng matanda. Pero hindi niya maiwasan ang mga panaginip. Mga larawang tila piraso ng nakaraan. Isang bata, umiiyak sa tabi ng kotse. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas na humahawak sa kanyang kamay. At isang lalaki na sinisigawan siya habang nakatingin sa nasusunog na gusali. Sa bawat paggising niya, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang boses ni Jane, napapawi ito kahit sandali. Isang gabi, umulan ng malakas habang pauwi si Warren mula sa biyahe. Tumawag si Jane para alamin kung nasaan na siya. Ngunit hindi ito sinasagot dahil abala siya sa pagmamaneho. Sa gitna ng trapiko, may nakita siyang isang batang nagtitinda ng sampagita sa kalsada. Basang-basa sa ulan. Tumigil siya sandali at inabutan ng jacket at kaunting pera ang bata. Umuwi ka na, delikado rito, sabi niya. Napangiti ang bata at nagpasalamat. Habang umaandar ang motor, bigla siyang nakaramdam ng déjà vu. Parang dati na niyang ginawa ang ganoong bagay. Parang dati, siya yung batang iyon at may isang taong tumulong sa kanya. Pero bago pa siya makapag-isip, naputol ang linya ng kanyang alaala nang sumabog ang tunog ng busina sa tabi. Hoy, move it! Delikado rito! Sigaw ng isa pang driver. Napabalik siya sa realidad at tuluyang umuwi. Pagdating sa bahay, basang-basa siya sa ulan. Agad siyang sinalubong ni Jane, dala ang tuwalya. Ano ka ba naman? Hindi mo man lang sinabi. Halika, magpalit ka agad. Napatingin siya sa dalaga na abala sa pagpupunas ng kanyang buhok. Minsan, sabi ni Warren habang nakatitig dito, naiisip ko baka kaya hindi ko pa naaalala ang lahat. Kasi baka kapag bumalik na yon, mawala ka sa buhay ko. Napahinto si Jane at sandaling natigilan. Warren, wag mong isipin yan. Hindi mo ako mawawala. Kahit anong mangyari, kaibigan mo ako. Tumango siya. Ngunit sa loob niya, alam niyang iba ang nararamdaman niya. Hindi na lang basta pagkakaibigan. Simula noon, mas lumalim pa ang pagkakaibigan nila. Ngunit kasabay noon ay mas naging malinaw din kay Warren na may espesyal na damdamin siyang nararamdaman kay Jane. Madalas niyang mahuling nakatitig sa dalaga habang ito'y nagluluto o naglalaba. At kapag napapansin siya, bigla na lang siyang mag-aayos ng motor o kunwaring may ginagawa. Sa tuwing tinutokso sila ni Aling Cora, si Jane ay namumula at si Warren naman ay natatawa lang ngunit halatang masaya. Sa mga mata niya, hindi na niya kailangan ng kahit anong alaala. Sa piling ni Jane, pakiramdam niya buo na siya. Ngunit sa di kalayuan, sa isa sa mga mamahaling opisina ng lungsod, isang matandang lalaki ang nagbukas ng dyaryo. Sa front page, nakalagay ang larawan ni Warren habang nagmamaneho ng Move It motor. May caption na, misteryosong kambal ng nawawalang tagapagmana ng Mercado Group. Napakunot ang noo ng lalaki, saka siya tumayo. Hanapin niyo siya, utos niya sa sekretarya. Kung siya nga si Warren Mercado, gusto ko siyang makita agad. At sa hindi alam ni Warren at ni Jane, ang tahimik nilang buhay ay malapit ng mabago magpakailanman. Lumipas ang ilang araw matapos makita ng matandang lalaki ang larawan ni Warren sa dyaryo. Habang patuloy si Warren sa kanyang pang-araw-araw na biyahe bilang Move It driver, unti-unti namang nagsimulang magbago ang mga bagay sa paligid niya. Mas maraming pasahero ang kumikilala sa kanya. Hindi dahil sa serbisyo niya, kundi dahil sa pagkakahawig niya sa nawawalang tagapagmana ng Mercado Group na matagal nang laman ng balita. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit nang minsang maghatid siya ng pasahero sa isang gusaling may malaking billboard ng Mercado Group, hindi niya maiwasang mapatigil at titigan ang malaking larawan ng CEO na tila pamilyar sa kanya.
May kung anong kirot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Parang may kulang, parang may dapat siyang tandaan. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa inuupahan nilang maliit na bahay ni Jane, nadatnan niyang may problema ito. Nakaupo si Jane sa harap ng lamesa, may hawak na papel at tila malalim ang iniisip. "Jane, may nangyari ba?" Tanong ni Warren habang inilalapag ang helmet. Napatingin si Jane, halatang gulat. "Warren, dumating yung notice ng may-ari ng bahay. Tataasan daw ang renta simula sa susunod na buwan. Hindi ko alam kung kakayanin pa natin." Umupo siya sa tabi ni Jane at tiningnan ang papel. "Kaya natin yan," mahinahin niyang sabi. "Magda-double shift ako bukas, may promo ang Move It." Malaki-laki ang dagdag kita. Tumingin si Jane sa kanya at marahang ngumiti. "Warren, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo." "Hindi to pahirap, Jane," sagot niya. "Basta magkasama tayo, hindi ako mapapagod." Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na si Warren para bumiyahe. Pero sa biyahe niyang iyon, may kakaibang nangyari. Habang naghihintay ng pasahero sa Cubao, may sumakay na lalaking nakaitim na coat, may hawak na folder, at halatang may mataas na posisyon. Tahimik ito sa una, pero nang makarating sila sa may Makati, bigla itong nagsalita. "Ikaw si Warren Mercado, hindi ba?" Napahinto si Warren, parang may dumaloy na malamig na hangin sa kanyang katawan. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo," sagot niya habang pilit pinapakalma ang sarili. "Tama na ang pagtatago," sabi ng lalaki, sabay abot ng card. "Ako si Attorney Calvento, legal advisor ng Mercado Group. Matagal ka na naming hinahanap. Pakiusap, sumama ka sa amin. May mga taong gustong makausap ka." Hindi agad nakasagot si Warren. Tumanggi siya at sinabing nagkakamali ang lalaki. Ngunit bago ito bumaba, may iniabot itong sobre. "Kung sakaling magbago ang isip mo, nandyan ang address. Siguraduhin mong mabasa mo yan." Pagbaba ng lalaki, tila hindi na nakapagmaneho si Warren ng maayos. Paulit-ulit na umuugong sa isip niya ang apelyido niyang Mercado. Nang makauwi siya kina Jane, agad niya itong ibinahagi. "Jane, may lalaking lumapot sa akin. Sabi niya, hinahanap daw ako ng Mercado Group. Tingin mo, totoo kaya to?" Halatang nagulat si Jane, ngunit pinilit manatiling kalmado. "Baka nga may koneksyon yan sa nakaraan mo. Pero Warren, mag-ingat ka. Hindi lahat ng naghahanap sa'yo ay may mabuting intensyon." Tumango siya. "Oo nga, kaya hindi ko muna papansinin." Sa halip na itago, inilagay niya sa ilalim ng unan ang sobre at nagpasya na itutulog na lang muna ang lahat. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang apelyido na dati tila walang saysay. Ngunit ngayon ay parang susi sa kung sino siya talaga. Habang si Warren ay tahimik na nag-iisip, si Jane naman ay abala sa paghahanap ng karagdagang pagkakakitaan. Nagpa siyang magluto siya ng mga kakanin at ibenta sa kanto tuwing umaga. Tinulungan siya ni Warren sa paglalako bago ito pumasok sa biyahe. Sa bawat araw na magkasama silang naghihirap, mas lumalalim ang kanilang samahan. Isang gabi, habang kumakain sila ng lugaw sa labas, sinabi ni Jane, "Alam mo, kahit anong mangyari, hindi ko pa sisisihan yung araw na tinulungan kita. Parang bahagi ka na talaga ng buhay ko." Napangiti si Warren at marahang sumagot, "Ako rin, Jane. Kung sakaling bumalik ang lahat ng nakaraan ko, sana hindi ka mawala roon." Ngunit hindi pa rin natatapos ang mga pagsubok. Isang araw, habang naghahatid siya ng pasahero, nabangga ang motor niya ng isang van sa kanto ng EDSA. Tumilapon siya at nawalan ng malay. Agad siyang dinala sa ospital ng mga nakasosi. Nang dumating si Jane, halos mawalan siya ng lakas nang makita itong nakaratay. May benda sa ulo at sugatan ang braso. "Warren, magising ka naman." Paulit-ulit niyang bulong habang pinipigilan ang luha. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang dumilat si Warren. Pero sa pagdilat niya, may kakaibang nagbago sa kanyang mga mata. "Jane," mahina niyang sabi, "naaalala ko na." Nagulat si Jane, hindi makapaniwala. "Anong ibig mong sabihin?" Dahan-dahang umupo si Warren, hawak ang ulo. "Ang pangalan ng ama ko ay Antonio Mercado. May kumpanya siya, Mercado Group. Ako ang anak niya.
Ako ang nawawalang tagapagmana. Nang marinig ni Jane iyon, natigilan siya. Ang lalaking tinulungan niyang pulubi, ang lalaking nakilala niyang simpleng move-it driver, ay isa palang anak ng bilyonaryong CEO. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Habang tahimik silang magkatabing nakaupo sa ospital, pareho nilang alam na magbabago na ang lahat. Sa labas ng kwarto, isang grupo ng mga lalaki sa itim na suit ang naghihintay, mga tauhan ng Mercado Group, at sa kanilang mga kamay, dala nila ang kasaysayang matagal nang itinagop. Sa gabing iyon, habang tahimik na nakatulog si Warren sa ospital, si Jane naman ay tulala, hawak ang kamay nito. Sa isip niya, nagsimulang pumasok ang tanong na ayaw niyang sagutin. Kapag bumalik na si Warren sa mundo niya, may lugar pa kaya siya roon? Kinabukasan, nagising si Warren sa ospital na tila may bigat sa dibdib. Buo na ang kanyang alaala, ngunit kasabay ng pagbabalik nito ay ang pagdagsa ng mga tanong na hindi niya alam kung kakayanin niyang sagutin. Pagmulat ng mga mata niya, una niyang nakita si Jane, nakatulog sa gilid ng kama habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Pinagmasdan niya ito ng ilang sandali at sa isip niya ay bumalik ang lahat ng sandaling kasama niya ito. Ang mga simpleng gabi sa karinderya, ang pagtulong nito sa kanya noong wala siyang matandaan, at ang mga ngiti nitong nagsilbing ilaw sa madilim niyang mundo. Ngunit sa ilalim ng mga alaala, may takot na unti-unting bumabalot sa puso niya. Alam niyang sa oras na lumabas siya ng ospital, babalik siya sa mundong dati niyang ginagalawan, isang mundong puno ng yaman, kapangyarihan at mga taong hindi niya sigurado kung mapagkakatiwalaan pa. Pagkalipas ng ilang minuto, nagising si Jane at agad na napangiti nang makitang gising na si Warren. Salamat sa Diyos, nagising ka na. Kanina pa kita hinihintay magmulat. Ngumiti si Warren pero may halong lingkot sa kanyang mga mata. Jane, naaalala ko na lahat. Halos mapalunok si Jane. Lahat? Pati ang pamilya mo? Tumango siya. Oo, si Papa, si Antonio Mercado, buhay pa. Ako ang anak niyang matagal nang nawawala. Saglit na natahimik ang kwarto. May mga kamag-anak ako na gustong maagaw ang mana ko. Sila ang dahilan kung bakit muntik na akong mamatay. Inatake nila ang sasakyan namin. Akala ko katapusan ko na. Pero nataligtas ako. Natagpuan mo ako. At doon nagsimula ang panibago kong buhay. Tumingin siya kay Jane ng diretso sa mga mata. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako umabot dito. Hindi makapagsalita si Jane. Sa halip, napayuko siya. Ramdam ang paghahalo ng saya at kaba. Ibig sabihin, babalik ka na sa pamilya mo? Tanong niya sa mahinang tinig. Oo, sagot ni Warren. Pero hindi ibig sabihin nun ay iiwan kita. Gusto kong makasama ka, Jane. Ikaw ang dahilan kung bakit muli kong nakita ang halaga ng buhay. Ngunit bago pa man siya makasagot, pumasok ang isang grupo ng mga lalaki sa itim na suit, kasama si Attorney Calvento. Sir Warren, sabi ng abogado, ipinadala kami ni Mr. Mercado para sunduin ka. Nasa labas po ang sasakyan, naghihintay ang ama mo. Saglit na napatingin si Warren kay Jane. Jane, sasamahan mo ako ha? Nagulat siya. Ha? Pero? Wala nang pero, putol ni Warren. Kung hindi mo ako tutulungan noon, baka hindi ko na rin kayang bumalik sa kanila. Gusto kong makasama ka kahit ngayon lang. Pagdating nila sa malaking bahay ng mga Mercado, pila nang lumo si Jane. Sa unang pagkakataon, nasilayan niyang isang mansyon na mas malaki pa sa buong barangay nila sa probinsya. Mamahaling sasakyan ang nakaparada at ang bawat haligi ng bahay ay kumikislap sa liwanag. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kaba at pagkailang. Pero si Warren, bagamat tila kilala ang bawat sulok, ay halatang naiilang din. Nang pumasok sila, sinalubong sila ng isang matandang lalaki na may otoridad sa bawat galaw, ang ama ni Warren. Anak, mahinang sambit ng matanda habang papalapit. Tumulo ang luha nito at niyakap si Warren ng mahigpit. Akala ko na wala ka na sa akin. Ilang taon kitang hinanap. Pasensya na pa, hindi ko na maalala noon, pero heto na ako, sagot ni Warren. Habang nag-uusap ang mag-ama,
nakatayo lang si Jane sa di kalayuan nang mapansin siya ni Mr. Mercado, nilapitan niya ito. At sino naman itong kasama mo, anak? Tanong ng matanda. Siya po si Jane pa. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang nag-alaga at tumulong sa akin noong wala akong maalala. Saglit na ngumiti si Mr. Mercado. Maraming salamat sa ginawa mo para sa anak ko. Pero halata sa tono ng boses nito ang distansya, ang tipikal na pasasalamat ng isang taong may mataas na pinanggalingan. Pasensya na kung ganito lang ang lugar namin. Sana hindi ka naiilang. Patuloy pa ng matanda, pero halatang pormal lang. Hindi po sir, mahinahon na tugon ni Jane. Masaya po akong makita silang magkasama ulit. Lumipas ang mga araw at bumalik si Warren sa pamamalakad ng kumpanya. Sa bawat araw na ginugugol niya sa opisina, ramdam niya ang pagbabago sa paligid. Mga taong nguminingiti sa kanya pero may idong motibo sa likod ng mga mata. Samantala, si Jane ay nanatiling tahimik na bisita sa mansyon. Nais niyang umalis pero pinipigilan siya ni Warren. Sandali lang Jane, sabi nito isang gabi habang nasa veranda sila. Ayokong mawala ka agad. Ikaw lang ang nakakapagpaalala sa akin kung sino ako noong wala akong tangalan. Kumingin siya sa malayo at mahinang sumagot, pero Warren, hindi ako kabilang dito. Masyado itong maganda para sa mga katulad kong sanay sa karinderya. Lumapit si Warren at maraang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko kailanman titingnan ka bilang mababa. Ikaw ang taong nagligtas sa akin at higit pa roon, ikaw ang taong mahal ko. Napatingin si Jane sa kanya, halatang nabigla. Warren, ngunit bago pa siya makasagot, pumasok si Mr. Mercado. Warren, kailangan kitan makausap, sabi ng matanda sa malamig na tinig. Sumunod si Warren sa kanyang ama, iniwan si Jane sa veranda. Mula sa loob ng opisina, narinig ni Jane ang mabigat na usapan ng mag-ana. Warren, kailangan mong pag-isipan ang mga desisyon mo. Hindi lahat ng taong nakilala mo habang wala ka sa amin ay karapat-dapat sa mundong ito. Lalo na yung babaeng kasama mo. Hindi siya para sa'yo. Pa, hindi mo siya kilala, mariing sagot ni Warren. Kung alam mo lang ang mga sakripisyong ginawa niya para mabuhay ako, hindi ko kailangan ng kwento. Ang kailangan ko ay siguraduhin mong hindi mo sisirain ang pangalan ng pamilya. Kung gusto mo ng respeto sa lipunan, kalimutan mo siya. Tahimik lang si Jane sa labas, pero ramdam niyang siya ang pinag-uusapan. Sa dibdib niya, bumigat ang bawat salitang naririnig. Nang lumabas si Warren, nakita niyang namumula ang mga mata nito. Jane, mahinang sabi ni Warren, baka kailangan mo munang umuwi sa probinsya. Magulo rito, ayokong madamay ka. Tumango siya kahit mabigat ang loob. Oo, Warren, siguro ngayon ang tama. Bago siya tuluyang umalis kinabukasan, niyakap siya ni Warren ng mahigpit. Pangako, babalikan kita. Habang umiiyak si Jane, alam niyang magsisimula na ang panibagong yugto ng buhay ni Warren. At sa pagkakataong ito, wala na siya sa tabi nito. Makalipas ang ilang buwan, nagbago ang lahat para kay Warren. Mula sa pagiging movie driver, siya ngayon ang muling nakaupong Vice President ng Mercado Group. Pinaghahandaan ang pamumuno ng buong kumpanya na dati halos hindi na niya maalala. Sa bawat meeting at press conference, nakikita ng mga tao ang bagong anyo ni Warren. Matatag, matalino, at muling nakabalik sa kanyang pedestal. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may puwang pa rin sa puso niyang hindi mapunan. Tuwing gabi, sa kabila ng marangyang silid at magarang buhay, bumabalik sa isip niya si Jane, ang babaeng tumulong at nagmahal sa kanya noong wala siyang pagkakakilanlan. Sa mga sandaling mag-isa siya, kinahanap niya ang mga simpleng tunog ng kutsarang kumakalansing sa karinderya, ang amoy ng nilutong adobo ni Jane, at ang halakhak nitong kayang gawing magaan ang pinakamabigat na araw. Sa probinsya, tahimik na namumuhay si Jane kasama ng kanyang mga magulang. Matagal siyang nagbabalik tanaw sa Maynila sa bawat alaala nila ni Warren. Bawat umagang nagtitinda siya ng kakanin sa palengke ay may kaunting kirot sa kanyang puso. Minsan habang naglalakad siya pauwi, may mga tao pang lumalapit at nagtatanong, "Jane,
totoo bang yung tinulungan mong lalaki noon ay anak ng bilyonaryo? Ngumingiti lang siya at umiiling. Hindi ko alam. Basta alam kong mabuting tao siya. Pero sa loob niya, alam niyang totoo iyon. At kahit gustuhin niyang kalimutan, ang mga gabi laging puno ng alaala ng kanilang pinagsamahan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, napatingin siya sa langit at mahinang sinabi, "Sana masaya ka na, Warren. Sana natagpuan mo na ang lugar mo sa mundo." Habang lumilipas ang panahon, naging abala si Warren sa trabaho. Minsan, may mga babaeng ipinakikilala sa kanya ng ama, mga anak ng mayayamang negosyante, mga socialite na sinasabing karapat-dapat sa isang merkado. Ngunit tuwing sinusubukan niyang makipagkilala, hindi niya maiwasang ihambing ang bawat ngiti, bawat salita, at bawat tingin sa kung anong meron si Jane. Si Jane na hindi kailanman nagtanong kung mayaman ba siya. Si Jane na tumulong hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil may puso siya. Sa bawat pagdaan ng araw, mas lalong lumalalim ang pangungulila niya. Hanggang sa isang araw, habang pinagmamasdan niyang ang mga papeles sa opisina, napansin niyang nakatingin sa kanya si Attorney Calvento. "Sir," sabi ng abogado, "mukhang pagod na kayo. Mula nang bumalik kayo rito, halos wala kayong pahinga. Baka naman kailangan niyong magbakasyon, kahit isang linggo." Napatingin si Warren sa bintana sa malayo. "Baka nga tama ka, Attorney Calvento. May pupuntahan akong lugar." Kinabukasan, nagpasya siyang bumiyahe nang hindi alam ng kanyang ama. Hindi na siya nagdala ng bodyguard o driver. Siya mismo ang nagmaneho ng kotse, diretsong tinahak ang daan, papunta sa probinsya kung saan nakatira si Jane. Habang pinatahak niya ang mahahabang kalsada, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Ang unang beses niyang nakita si Jane sa ilalim ng poste ng ilaw, ang amoy ng ulan habang sabay silang nakasilong sa terminal, at ang mga sandaling sabay silang nangangarap kahit simpleng buhay lang. Nang marating niya ang maliit na bayan, agad niyang nakita ang palengke. Bumaba siya ng kotse, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, at naglakad papasok sa gitna ng mga tindahan. Ang amoy ng bagong lutong suman at puto ay agad na bumati sa kanya, at sa hindi inaasahan sandali, nakita niya ito, si Jane, nakaupo sa gilid ng mesa, nakangiti habang nag-aabot ng kakanin sa mga mamimili. Halos tumigil ang mundo ni Warren. Ilang buwan niyang pinigilan ang sarili, pero sa sandaling iyon, parang nawala lahat ng pagitan sa kanila. Lumapit siya, dahan-dahan, hanggang sa mapansin siya ni Jane. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, nabura ang lahat ng distansya at mga lihim. Nabitiwan ni Jane ang hawak na kutsara at napatakip sa bibig, hindi makapaniwala. "Warren?" Mahina niyang sambit. Umango ito, may halong ngiti at luha sa mga mata. "Jane!" Tumakbo si Jane palapit at niyakap siya ng mahigpit. Tila takot na itong mawala muli. "Akala ko hindi na kita makikita," bulong ni Jane habang nanginginig ang boses. "Pinilit kong kalimutan, pero araw-araw ikaw pa rin ang laman ng isip ko." Marahang hinaplos ni Warren ang buhok niya. "Hindi mo kailangang kalimutan, Jane. Ako nga itong dapat humingi ng tawad. Pinili kong sundin ang mundo ng ama ko. Pero kahit anong gawin ko, sa'yo pa rin umiikot ang mundo ko." Matagal silang magkayakap habang pinapanood ng ilang tao sa paligid na may halong kilig at pagtataka. Nang maghiwalay sila, napangiti si Jane. "Ano bang ginagawa mo rito? Dapat nasa syudad ka, kasama ng pamilya mo." Gumiti si Warren. "Hindi ko alam kung saan ang tahanan ko noon, pero ngayon sigurado na ako. Ikaw yon, Jane." Napaluha siya at napayakap ulit. "Pero Warren, baka hindi nila ako tanggap. Baka mas lalo ko lang mahirapan." Umiling siya. "Hindi na ako natatakot. Kung dati, natakot akong mawala ka. Ngayon alam kong kahit saan ako mapunta, hahanapin pa rin kita. At ngayong natagpuan na kita, hindi na ako aalis." Pagkaraan ng ilang oras, nagpunta sila sa bahay ng mga magulang ni Jane. Inanggap siya ng mga ito ng may paggalang, kahit halatang naiilang sa kasuotan at tindig ni Warren. "Anak, sigurado ka bang tama tong ginagawa mo?" Tanong ng ama ni Jane.
Oo tay, siya ang taong tumulong sa akin noong walang-wala ko. At ngayon, gusto kong ipakita sa kanya na hindi ko siya nakalimutan. Lumipas ang maghapon na puno ng tawanan, kwentuhan at pag-alaala. Habang pinagmamasdan ni Warren ang paligid, naisip niyang minsan pala, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa kapal ng pitaka, kundi sa mga taong handang tumulong kahit walang kapalit. Bago siya umalis kinagabihan, muling hinawakan ni Warren ang kamay ni Jane. Babalik ako dito, pero sa susunod, hindi na bilang bisita. Babalik ako bilang lalaking handang ipaglaban ka, kahit kanino. Napangiti si Jane at sa sandaling iyon, alam nilang nagsisimula pa lang ang laban nila. Isang laban na hindi na para sa yaman o pangalan, kundi para sa pagmamahal na kayang harapin kahit ang pinakamalaking pagkakaiba. Pagbalik ni Warren sa Maynila, dala niya ang matinding determinasyong ayusin ang lahat. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang malinaw na ang direksyon ng buhay niya. Hindi na siya nagdadalawang isip sa kung sino siya o kung ano ang dapat niyang piliin. Alam niyang mahal niya si Jane. At alam din niyang hindi na siya matatahimik hanggat hindi niya ito na ibabalik sa buhay niya ng tuluyan. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Pagdating niya sa mansyon ng mga merkado, sinalubong siya agad ng ama niya na halatang galit. Warren, saan ka na naman galing? Hindi ka man lang nagpaalam, malamig na sabi ni Mr. Mercado habang nakaupo sa sala. Pa, nagpunta ko sa probinsya. Kailangan kong makita si Jane. Matatag niyang tugon. Tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Hindi mo pa rin talaga nauunawaan, anak. Ibang mundo kayo. Wala kang mapapala sa babae na yon. Lahat ng ginawa ko para sa'yo, lahat ng pinagdaanan natin, mawawalang saysay lang kung sisirain mo ang pangalan natin. Ngunit hindi na si Warren ang dating tahimik at sumusunod lang. Pa, hindi ko kailangang itago kung sino ako. Oo, anak ako ng bilyonaryo. Pero hindi ibig sabihin noon ay may karapatan akong ituring ang ibang tao na mababa. Si Jane ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, baka patay na ako o tuluyan nang nawala. Napahinto si Mr. Mercado. Warren, anak kita, mahal kita. Pero minsan, kailangan piliin mo ang tama kaysa sa puso mo. Tumingin si Warren ng diretsyo sa mga mata ng ama niya. At kung ang tama para sa'yo ay kalimutan ng taong nagligtas sa akin, ayokong maging tama. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Iwan ang amang hindi makasagot. Kinabukasan, muling pumutok sa balita ang pangalan ni Warren Mercado. Hindi na tungkol sa pagkawala niya, kundi sa pagkakatagpo sa kanya ng isang babaeng tinulungan siya noong panahong wala siyang maalala. Nagsimula ang mga usapan sa social media at marami ang natuwa sa kwento ng kababaang loob at pag-ibig. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa loob ng kumpanya, may ilang kamag-anak ni Warren na hindi matanggap na ang isang simpleng babae mula probinsya ang laman ng mga balita. May ilan pang nagplano na sirain ang imahe ni Jane. Kumalat ang mga chismis na ginagamit daw siya ni Jane na niloloko niya si Warren para sa pera. Nang makarating iyon kay Warren, agad siyang nagalit. Hindi ko hahayaang siraan nila ang pangalan ng babaeng yon. Galit niyang sabi kay Attorney Calvento. Tulungan mo akong ayusin ito. Gusto kong ipaalam sa lahat kung sino talaga si Jane at kung ano ang ginawa niya para sa akin. Samantala, sa probinsya, nalaman ni Jane ang lahat. Sa una, natakot siya sa mga lumalabas na balita. May mga taong lumapit sa kanya. Nag-aalok ng pera para lang magpa-interview. Pero tinanggihan niya ang lahat. Ayoko ng gulo. Tahimik na lang akong mamumuhay, sabi niya sa kanyang ina. Ngunit isang umaga, habang nagtitinda siya sa palengke, dumating ang isang itim na sasakyan. Bumaba mula rito si Attorney Calvento at dalawang lalaki. Lumapit siya at mahinahon na sinabi, Miss Jane, gusto kayong makausap ni Mr. Warren Mercado. Hindi po ito tungkol sa pera o negosyo. Gusto lang po niya kayong makita.
Natigilan si Jane. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya makapagsalita. Sabihin mo sa kanya, wala akong sama ng loob. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa siyang harapin. Mahina niyang tugon. Ngunit bago pa makaalis ang abogado, nilapitan siya ng kanyang ama. Anak, sabi nito, kung talagang mahal mo siya, huwag mong takasan ang katotohanan. Minsan lang dumarating ang taong handang ipaglaban ka. Napatingin si Jane sa ama niya at napabuntong hininga. Sige, tay, haharapin ko siya. Pagdating ni Jane sa Maynila, dinala siya sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Ang headquarters mismo ng Mercado Group. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mga empleyado na halatang nagulat sa kanyang simpleng itsura. Pero sa halip na panghuhusga, may ilan sa kanila ang ngumiti at bumati. Marahil dahil narinig na nila ang kwento ng babaeng tumulong sa tagapagmana ng kumpanya. Dinala siya sa opisina ni Warren at nang bumukas ang pinto, tumigil ang mundo niya. Nandoon si Warren, nakatayo sa likod ng malaking mesa. Ngunit agad lumapit sa kanya nang makita siya. Jane, mahina niyang sabi, halos pabulong. Salamat at pumunta ka. Hindi agad nakapagsalita si Jane. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Suot ang mamahaling suit at may aura ng isang makapangyarihang lalaki. Ngunit sa mga mata nito, nandoon pa rin ang parehong kababaang loob ng lalaking nakilala niya noon. Warren, hindi mo kailangang ipaliwanag. Naiintindihan ko, sabi ni Jane habang umiwas ng tingin. Yumapit si Warren at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Jane, hindi ako papayag na maging bahagi ka ng nakaraan ko lang. Hindi ako naniniwala sa pagitan ng mayaman at mahirap. Kasi naranasan kong wala ako at ikaw lang ang tumulong sa akin. Ikaw ang nagbigay ng dahilan para mabuhay ulit ako. Kaya kung papayag ka, gusto kong magsimula tayo ulit. Hindi bilang utang na loob, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan. Hindi agad sumagot si Jane. Tumingin siya kay Warren at kita sa mga mata niya ang tunay na damdamin. Warren, takot ako. Takot akong baka hindi tanggapin ng pamilya mo. Baka sa huli masaktan lang tayong pareho. Lumapit si Warren at tinitigan siya ng diretsyo. Kung may tatanggapin o hindi, wala na akong pakialam. Kasi para sa akin, ikaw ang tahanan ko, Jane. At kung pipiliin mo akong mawala ulit, gusto kong sa piling mo. Sa sandaling iyon, napaluha si Jane. Kung ganon, hindi na ako tatanggi. Mahinang sabi niya bago tuluyang niyakap ni Warren. Habang magkahawak sila ng kamay sa harap ng mga taong dating hindi naniniwala sa kanila, alam ni Jane at Warren na mas matindi pa ang mga pagsubok na darating. Ngunit sa pagkakataong ito, pareho na silang handa. Sapagkat sa mundo kung saan lahat ay kayang mawala, ang tanging hindi mawawala ay ang pagmamahal na totoo at ipinaglaban ng buong puso. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang muling magtagpo sina Warren at Jane, tila unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. Bagaman marami pa ring matang nakatingin at mga bibig na bulong ng bulong tungkol sa kanila, hindi na iyon iniinda ni Warren. Sa halip, ipinakilala niya si Jane sa lahat ng empleyado ng kumpanya bilang babaeng espesyal sa kanya. Ang babaeng hindi lang nadligtas sa kanya, kundi nagturo ng halaga ng kababaang loob at tunay na pagmamahal. Maraming namangha sa katatagan ni Jane. Kahit nakatira na siya pansamantala sa guest house ng mga merkado, nanatili pa rin siyang simple. Madalas siyang nakikita ng mga kasambahay na tumutulong sa paghahanda ng pagkain o nakikipagkwentuhan sa mga driver. Kahit ilang ulit siyang sabihan ni Warren na hindi na niya kailangang gawin iyon, lagi lang nitong sagot, sanay na akong kumilos, mas nakakapanatag pag may ginagawa. At doon, mas lalo pang nahulog ang loob ni Warren sa kanya. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabalik ng relasyon nila. Sa kabilang panig ng pamilya Mercado, si Doña Helena, ang tiyahin ni Warren, ay lihim na galit. Noon pa man ay siya na ang may balak kontrolin ang kumpanya sa oras na tuluyang mawala si Antonio Mercado. Nang malaman niyang muling bumalik si Warren at buo na ang alaala nito, halos hindi siya makapaniwala. Ngunit higit pa sa lahat,
Ang galit niya ay lalo pang nag-alab nang malaman niyang isang probinsyana at dating karinderya helper ang kinahuhumalingan ng pamangkin niya. Hindi ko hahayaan na isang tulad niya ang magpapahiya sa pamilya natin. Wika niya sa isa sa mga tauhan niya. Mula noon, nagsimula siyang magplano kung paano sisirain ang imahe ni Jane. Habang abala sa trabaho si Warren, isang gabi ay napansin niyang may mga dokumentong inilapag sa kanyang mesa. Mga larawan ni Jane, mga pekeng ulat tungkol sa umano'y dating utang nito sa isang tao sa probinsya, at ilang mga maling balita na pinapalabas na ginagamit lang daw siya ni Jane para sa pera. Napakunot ang noo ni Warren at agad na itinapon ang mga iyon sa drawer. Alam niyang gawa-gawa lang ito. Ngunit nang makita niyang dumarami ang mga post sa social media tungkol sa kanila, mga litratong pinalabas na kuha sa mga lugar na hindi naman totoo, napaisip siya kung sino ang nasa likod. Nang gabing iyon, kinausap niya si Jane tungkol dito. Jane, may kumakalat na mga chismis tungkol sa'yo. Huwag mong intindihin ha. Alam kong hindi yon totoo. Ngunit halatang may bigat sa tinig ni Jane. Warren, nasanay na akong husgahan ng tao, pero minsan nakakapagod din. Hindi ko alam kung kaya ko pang labanan to. Marahan niyang hinawakan ng kamay nito. Kaya mo, kasama mo ako. Kinabukasan, dumating si Mr. Antonio Mercado mula sa business trip. Nang makita niya si Jane, ngumiti ito at nagtabot ng kamay. Ah, ikaw pala si Jane. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa anak ko. Ngunit napansin ni Jane ang pagkailang sa boses ng matanda. Parang may halong pagdududa. Matapos ang hapunan, tinawag ng ama si Warren sa opisina. Anak, gusto kong tanunin, sigurado ka ba sa babaeng yan? Alam kong malaki ang utang na loob mo sa kanya. Pero hiba ang utang na loob sa pag-ibig. Tumingin si Warren sa ama niya, matatag. Pa, mahal ko siya. Hindi lang dahil tinulungan niya ako, kundi dahil ipinakita niya sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na buhay. Umiling si Antonio. Nauunawaan ko, pero tandaan mo, hindi lahat ng tao ay matutuwa sa pinili mo. Pati negosyo natin, madadamay kung hindi mo iingatan ang imahe mo. Tumango si Warren, ngunit hindi na nakipagtalo. Alam niyang kahit ang ama niya ay hindi pa handang tanggapin ng buo ang taong pinakamahalaga sa kanya. Habang tumatagal, mas lalong dumalalim ang pagmamahalan nila. Tuwing weekend, madalas silang magpunta sa mga outreach program ng kumpanya. Si Jane, kahit hindi sanay sa magarang bihisan, ay palaging nasa tabi ni Warren, tumutulong sa mga bata at nakikisalamuha sa mga tao. Maraming empleyado ang humanga sa kanya. Ang swerte ni Sir Warren, mabait talaga yung Jane na yon, sabi ng isa. Ngunit sa likod ng tapuri ay patuloy ang pagkalat ng mga intrika. Hanggang sa isang araw, lumabas sa pahayagan ang isang artikulo na may pamagat na pulubi noon, babae ni tagapagmana ngayon, pera ba o pagmamahal? May litrato pa silang magkasama habang abala sa charity event. Nang makita ito ni Jane, halos maiyak siya. Warren, ito na naman. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lahat ng tao, binabago ang kwento natin. Lumapit si Warren at niyakap siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Hindi ko hahayaang sirain nila kung anong meron tayo. Kinahapunan, tumawag si Warren ng press conference. Sa harap ng mga kamera, tumingin siya sa mga mamamahayag. Ang babaeng pinagtatawanan at ginagawa ng kwento ay ang parehong babaeng nagligtas ng buhay ko. Siya ang tumulong sa akin noong wala akong pangalan, noong akala ko wala na akong halaga. At kung tinatawag niyong kahihiyan ang magmahal ng tulad niya, mas pipiliin kong mapahiya kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Tahimik ang lahat. Sa dulo ng bulwagan, naroroon si Jane. Hindi makapaniwala sa tapang ni Warren. Nang matapos ang pahayag nito, lumapit siya sa kanya at niyakap ito sa harap ng lahat. Hindi mo kailangang ipagtanggol ako, Warren, sabi niya sa pabulong na tinig. Ginagawa ko to dahil gusto kong malaman ng lahat kung gaano kita kamahal, sagot niya. Mula roon, unti-unting nabago ang pananaw ng mga tao.
Ang mga empleyado ng Mercado Group ay nagsimulang hangaan si Jane at maging ang ama ni Warren ay napansin ang katatagan nito. Marahil, sabi ni Antonio isang gabi, ay hindi ko palubos na nauunawaan ang klase ng pagmamahal ninyo. Pero kung ganyan ang babaeng pipiliin mong makasama, mas mabuting kilalanin ko siya ng mas mabuti. Napangiti si Warren at sumagot, "Salamat pa, kasi siya lang talaga ang gusto kong makasama habang buhay." Sa sandaling iyon, ila nagsimulang bumukas ang pintuan ng pagtanggap para sa pag-ibig nilang dalawa. At sa kabila ng lahat ng unos, napatunayan nilang sa pagitan ng dalawang pusong marunong maghintay at lumaban, walang kayamanang kayang pumigil. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang tumigil ang mga usapan tungkol kina Warren at Jane. Matapos ang ginawang pagharap ni Warren sa media, tila napatunayan nilang totoo ang pagmamahalan ng dalawa. Ngunit sa kabila ng katahimikan sa paligid, may mga taong patuloy pa ring hindi masaya sa relasyon nila. Isa na roon ang tiyahin ni Warren na si Doña Helena. Mula pa noon, nais niyang mapunta sa kanya ang pamumuno ng kumpanya. At ngayon na si Warren ang muling kinikilala bilang tagapagmana. Hindi niya matanggap na ang babaeng tinuturing nitong inspirasyon ay isang dating karinderya helper. Sa isang lihim na pagpupulong sa kanyang bahay, kinausap niya ang dalawang board member na pabor sa kanya. Hindi pwedeng manatili si Warren sa pwesto kung patuloy siyang pinamumunuan ng puso. Isa siyang kahihiyan sa kumpanya. Wika niya, "Kung hindi natin gagalawan, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin." Mabilis silang nagkasundo. Magsisimula silang sirain ang pangalan ni Warren sa mga board meeting gamit ang mga peking dokumento na magpapakita na hindi ito marunong magpatakbo ng negosyo. Hindi alam ni Warren, isang bagong panganib ang unti-unting lumalapit. Habang abala sa kanyang trabaho, napansin ni Warren na may ilang proyekto ng kumpanya na biglang kinansela. Nagulat siya nang malaman niyang ginamit ang kanyang pangalan sa mga pirma sa kontrata, gayong wala naman siyang nilagdaan. Agad niyang pinatawag ang mga tauhan. Sino ang may gawa nito? Mahigpit niyang tanong. Lahat ay nagkibit balikat. "Sir, lumabas sa mga dokumento na kayo po mismo ang nag-apruba." Agad siyang huminga ng malalim. "Hindi ako pumirma ng kahit ano. Mag-imbestiga kayo agad." Pag-uwi niya ng gabing iyon, ramdam ni Jane ang bigat ng loob niya. "May problema ba sa trabaho?" tanong nito. Umupo siya sa tabi ni Jane at marahang hinawakan ang kamay nito. "May mga taong gumagalaw laban sa akin. Alam kong may nagtatangkang sirain ako." "Warren," sabi ni Jane, "basta gawin mo ang tama. Lalabas din ang katotohanan. Hindi mo kailangang matakot." Napangiti siya sa kabaitan nito. "Kaya nga lagi kitang gustong kasama. Dahil ikaw lang ang nagbibigay sa akin ng lakas." Kinabukasan, habang nasa opisina si Warren, dumating ang isang tawag mula sa kanyang ama. "Anak, may kumakalat na balita. Ayon sa mga pahayagan, nawalan ka raw ng higit 5 milyong piso mula sa pondo ng kumpanya." Halos hindi makapagsalita si Warren. "Pa, hindi totoo yan. Hindi ako kumuha ng kahit isang sentimo." "Alam ko, anak," sagot ni Antonio. "Pero kailangan mong mag-inat. Maraming mata ang nakatingin sa atin." Nang ibinaba niya ang telepono, lumapit si Attorney Calvento. "Sir, kailangan nating alamin kung sino ang nasa likod nito. May mga board member na biglang tumalikod sa'yo." Napaisip si Warren. Alam niyang hindi ito basta-basta. "Hanapin mo ang koneksyon ni Doña Helena. Sigurado akong siya ang may pakana nito." Samantala, si Jane naman ay abala sa isang proyekto ng foundation na itinayo ni Warren para sa mga batang lansangan. Araw-araw siyang nasa field, tinutulungan ang mga batang walang tirahan, pinapakain at tinuturuan. Sa ganitong paraan, naramdaman niyang may saysay ang pagkakaroon niya sa tabi ni Warren. Ngunit isang araw, habang palabas niya ng gusali ng foundation, may babaeng lumapit sa kanya. Maganda ito, matangkad, at halatang galing sa mayamang pamilya. "Ikaw si Jane, hindi ba?" tanong ng babae. "Ako si Cassandra. Matagal na akong kasosyo ng pamilya Mercado." May lamig sa boses nito.
Kung talagang mahal mo si Warren, bitawan mo siya. Hindi ka nababagay sa kanya. Hindi mo alam kung anong mundo ang ginagalawan niya. Natigilan si Jane, pero hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang babae at mahinahong sumagot. Marahil tama ka. Pero kung pagmamahal ang pag-uusapan, hindi kailangan ng yaman para makaramdam. Umalis si Cassandra na halatang nainis, ngunit sa loob ni Jane may kirot na nagsimulang mamugad. Naisip niyang baka nga may punto ang babae. Baka ang presensya niya ang naglalagay sa panganib kay Warren. Pagdating ni Warren sa bahay, agad siyang sinalubong ni Jane. Warren, gusto kong mag-usap tayo. Nagulat siya sa seryosong tono ng dalaga. Bakit? May problema ba? Warren, sabi ni Jane, hindi ko na gustong madamay sa mga gulong yan. Simula nang dumating ako sa buhay mo, hindi na naging tahimik ang mundo mo. Baka mas mabuti kung umalis muna ako. Parang tinamaan si Warren sa puso. Jane, huwag mong sabihin yan. Hindi mo kasalanan ang mga nangyayari. Huwag mo akong iwan. Tumulo ang luha ni Jane. Gusto ko lang na maging maayos ka. Ayokong maging dahilan ng pagkapahamak mo. Hinawakan siya ni Warren sa magkabilang balikat. Kung iniisip mong mawawala ako dahil sa'yo, nagkakamali ka. Mas lalo lang akong lalaban dahil alam kong may dahilan ako. Ikaw yon. Napahigpit ang yakap ni Warren sa kanya. Habang pareho nilang naramdaman ang bigat ng sitwasyong pinapasok nila. Sa mga sumunod na araw, lumala pa ang intriga. Pinatawag si Warren ng board para magpaliwanag sa di umano'y pagkawala ng pondo. Sa harap ng mga kasamahan, mariin niyang itinanggi ang paratang. Wala akong kinalaman dito. May taong gumagamat ng pangalan ko para gumawa ng anomalya. Ngunit may tumindig mula sa kabilang mesa, si Doña Helena mismo. Warren, lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa'yo. Baka panahon na para magpahinga ka muna sa kumpanya. Napakuyom ng kamao ni Warren, ngunit pinigilan ang sarili. Tiyahin, alam kong kayo ang may pakana nito. At balang araw, mapapatunayan ko iyon. Iniwan niya ang silid habang patuloy ang bulungan ng mga board member. Nang makalabas siya, naghintay si Jane sa labas, nag-aalala. Anong nangyari? Tanong nito. Gusto nilang tanggalin ako sa posisyon, mahina niyang sagot. Pero hindi ako susuko. Lalaban ako, Jane, at ipapakita kong hindi pera o kapangyarihan ang sukatan ng tao, kundi kung gaano siya katatag sa oras ng pagsubok. Sa gabing iyon, habang magkasabay silang naglalakad sa hardin ng mansyon, tahimik lang silang dalawa, walang salitang kailangan. Sa bawat dampi ng hangin, ramdam ni Jane ang bigat ng responsibilidad ni Warren. At sa bawat tingin ni Warren kay Jane, nakikita niya ang lakas na pinaghuhugutan niya. Kahit anong mangyari, sabi ni Warren habang hinahawakan ang kamay ni Jane, hindi kita bibitawan. Mumiti si Jane, kahit may luha sa mata. At ako, hindi ako aalis. Kasi alam kong sa dulo ng lahat ng ito, tayo pa rin ang pipiliin ng tadhana. Sa gabing iyon, nagkasundo silang harapin ang anumang unos, magkasama, magkahawak, at walang takot sa kahit anong mangyayari. Lumipas ang ilang linggo matapos ang iskandalo sa kumpanya at patuloy pa ring sinusubukan ni Warren na patunayan ang kanyang sarili. Sa kabila ng mga paratang, patuloy siyang pumasok sa opisina at ipinakita sa lahat na hindi siya natitinag. Ngunit unti-unti, nararamdaman niya ang distansya ng mga tao sa paligid. May ilan na dati lumalapit sa kanya, ngunit nayo'y umiwas, takot na madamay sa gulong kinasasangkutan niya. Si Jane naman, kahit tahimik, ramdaman ng pagod at bugat ng dinadala ni Warren. Tuwing gabi, nakikita niyang nakaupo ito sa balkonahe. Nakatitig sa kawalan, hawak ang isang baso ng tubig habang malalim ang iniisip. Lumapit siya isang gabi at marahang nagsalita, Warren, hindi mo kailangang harapin lahat mag-isa. Nandito ako. Ngumiti si Warren pero halatang pilit. Alam ko, Jane, pero minsan iniisip ko kung kaya ko pa ba. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin to. Kaya mo, tugon ni Jane. Kasi hindi lang ikaw ang lumalaban. Laban natin to,
Inabukasan, dumating ang tawag mula sa isang dating empleyado ng kumpanya. Si Ramon, isang accountant na matagal nang nagtrabaho para kay Doña Helena. Sir Warren, sabi nito sa telepono, gusto ko lang pong ipaalam na may mga dokumentong tinatago si Doña Helena. May mga papeles na magpapatunay na siya ang naglipat ng pondo sa ibang account gamit ang pangalan niyo. Takot lang po akong lumantad kasi baka mapahamak ako. Agad siyang tinawagan ni Ate Calvento at nagkita sila sa isang pribadong lugar. Kung makukuha natin yang mga dokumentong yan, malilinis na ang pangalan mo, sabi ng abogado. Pero delikado, kailangang maingat tayo. Tumango si Warren. Gagawin ko kahit anong paraan para matapos na to. Habang abala si Warren sa pag-aayos ng kaso, si Jane naman ay nagsimula ring makaranas ng pang-aapi mula sa mga taong nakapaligid sa pamilya Mercado. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa foundation, may dalawang babae na humarang sa kanya sa labas ng gusali. Ikaw ba si Jane? Tanong ng isa, sabay tingin mula ulo hanggang paa. Bakit ba hindi ka nalang lumayo? Dati kang pulubi, di ba? Hindi mo na kailangang magkunwaring karapat-dapat kay Warren. Napahinto si Jane, pero imbes na sumagot, mumiti siya ng mahina. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa inyo. Alam kong mahal ako ni Warren, at yun lang ang mahalaga. Umalis siya ng marangal, pero sa loob niya, ramdam niyang unti-unti na rin siyang napapagod. Sa tuwing makikita niya ang mga balitang naglalabas ng negatibong komento tungkol sa kanya, napapaisip siya kung tama pa ba ang pinasok niyang mundo. Ilang araw ang lumipas at sa tulong ni Ate Calvento, nakuha nila ang mga ebidensyang magpapatunay ng sabwatan ni Doña Helena at ng dalawang board member. Dinala ito ni Warren sa harap ng lupon at ipiresenta sa isang emergency board meeting. Ito po ang mga dokumentong nagsasabing ako ang naglipat ng pundo. Pero kung titignan ninyo ang signature, halatang peke, at higit pa roon, may CCTV footage na magpapatunay na ang mga transaksyon ay ginawa mula sa opisina ni Doña Helena. Tahimik ang buong silid habang nagsasalita siya. Hindi makatingin ang tiyahin niya. Halata ang kaba sa mga mata nito. Hindi totoo yan, sigaw ni Doña Helena. Lahat yan ay gawa-gawa mo. Tumayo si Warren, diretso ang tingin. Hindi ko kailangang gumawa ng kasinungalingan. Ang totoo, gusto mo akong tanggalin dahil hindi mo matanggap na ako ang tagapagmana at hindi ang anak mo. Pero kung akala mo matatakot ako, nagkakamali ka. Nang matapos ang pagpupulong, nagpa siya ang board na suspendihin si Doña Helena habang iniimbestigahan ang kaso. Lumapit si Mr. Antonio Mercado kay Warren at mahigpit itong niyakap. Anak, ipinagmamalaki kita. Hindi mo lang pinrotektahan ang pangalan natin, ipinakita mo rin kung anong klase kang tao. Napaluha si Warren at sa wakas, naramdaman niyang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, si Jane ay tahimik na lumalayo. Alam niyang ito na ang tamang panahon para ibalik kay Warren ang katahimikang dapat ay nasa kanya na noon pa. Isang gabi, habang abala si Warren sa pakikipagpulong, nagpasya si Jane na mag-iwan ng liham. Sa sulat, nakasulat, Warren, salamat sa lahat. Salamat sa pagmahal sa akin, sa pagtanggap sa kung sino ako, at sa pagpaparamdam na kahit isang simpleng babae lang ako, may halaga ako sa buhay mo. Pero ngayon, gusto kong makita kang malayang lumipad, walang takot, walang iniintinding bigat. Huwag mo akong hanapin. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailangang makita para maramdaman. Pag-uwi ni Warren, nadatnan niya ang liham sa ibabaw ng lamesa. Nabasa niya ito ng paulit-ulit, at bawat salita ay tila kutsilyong tumatama sa puso niya. Jane, bulong niya habang unti-unting napapaupo, hawak ang liham ng mahigpit. Sa mga sumunod na araw, kahit pilit niyang hinanap si Jane, parang naglaho ito. Wala sa foundation, wala sa probinsya, at wala rin sa mga kaibigan nito. Wala siyang magawa kundi maghintay. Lumipas ang linggo at kahit anong tagumpay ang makuha niya sa negosyo, may bahagi pa rin ng puso niya na tila kulang.
Minsan, sa tuwing mag-isa siya sa opisina, maririnig niyang parang boses ni Jane sa hangin. Mga salitang paulit-ulit na tumatatak, "Huwag mo akong hanapin. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailangang makita para maramdaman." Ngunit isang araw, habang nasa charity event siya sa isang maliit na bayan, may batang babae na lumapit sa kanya at nag-abot ng isang sobre. "Sabi po ng tita Jane ko, ibigay ko po to sa inyo kung sakaling magkita tayo," wika ng bata. Nang buksan ni Warren ang sobre, naroon ang larawan nila ni Jane, magkasama sa karinderya noong unang beses silang nagkakilala. May nakasulat sa likod, "Kung talagang tadhana tayo, magtatagpo ulit ang mga landas natin." Sa sandaling iyon, napangiti si Warren. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng unos, muli niyang naramdaman ang pag-asa. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento nila ni Jane. Hindi man ngayon, pero darating ang araw na muli silang pagtatagpuin ng tadhana. Sa tamang oras, sa tamang pagkakataon, sa ilalim ng parehong langit na minsan ay saksi sa kanilang simula. Lumipas ang halos 6 na buwan mula nang mawala si Jane, at sa kabila ng tagumpay ni Warren sa paglilinis ng pangalan niya at pagpapatatag ng kumpanya, tila may bahagi pa rin ng buhay niyang hindi buo. Sa bawat araw na lumilipas, palagi niyang hinahanap ang presensya ni Jane, ang ngiti nito sa umaga, ang malambing na boses tuwing gabi, at ang kababaang loob na bumago sa kanya. Kahit sinubukan niyang ituon ang sarili sa trabaho, palaging bumabalik sa isip niya ang mga sandaling magkasama sila. Madalas siyang mapatingin sa lumang larawan nila sa karinderya na palagi niyang dala sa wallet. Sa tuwing titingnan niya iyon, bumabalik ang pakiramdam ng pagiging ordinaryo, ng panahong walang yaman o posisyon na naghihiwalay sa kanila. Minsan, napapaisip siya kung bakit kailangang mangyari ang lahat. Kung bakit kailangang lumayo si Jane. Gayong pareho naman silang lumaban noon. Ngunit sa kabila ng sakit, pinili niyang manatiling umaasa. Umaasang darating ang araw na muling nagtatagpo ang kanilang mga landas. Isang araw, habang nasa opisina, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa isang maliit na bayan sa Visayas. Isa itong request mula sa isang lokal na paaralan na matagal nang tinutulungan ng foundation na itinayo ni Jane bago ito umalis. Ang proyekto ay isang scholarship program para sa mga batang mahihirap. Sa unang pagkakataon, nabanggit na muli ang pangalan ni Jane sa opisyal na dokumento. At tila nagkaroon ng lakas ng loob si Warren na muling makipag-ugnayan sa foundation. Agad niyang kinausap si Attorney Calvento. "Gusto kong pumunta sa lugar na to. Personal kong gustong makita kung ano na ang naabot ng mga batang tinulungan ni Jane." "Sigurado ka ba, sir?" tanong ng abogado. "Matagal na yon, baka wala na rin siyang koneksyon doon." "Mas mabuti nang malaman ko kaysa mabuhay sa tanong," sagot ni Warren habang nakatingin sa bintana. Pagdating niya sa bayan, sinalubong siya ng mga estudyante at guro. Ang mga bata ay may ngiti sa mga labi. Bit-bit ang mga librong may tatak ng Jane Hope Foundation. Habang pinapanood niya silang maglaro, may kakaibang init sa dibdib niya. "Hindi mo talaga ako iniwan, Jane," mahina niyang bulong sa sarili. Matapos ang maikling programa, nilapitan siya ng punong buro at sinabi, "Sir Warren, salamat sa pagbisita. Hindi ko akalaing dadalaw kayo dito. Kung hindi dahil kay Ma'am Jane, hindi po magpapatuloy ang programang ito. Siya po ang inspirasyon namin." "Si Jane?" nagulat si Warren. "Nandito siya?" "Oo, sir," sagot ng punong guro. "Pero bihira na siyang magpakita rito. Nasa kabilang baryo siya, nagtuturo sa mga bata. Ayaw niya ng atensyon. Tahimik lang siyang namumuhay." Muling bumilis ang tibok ng puso ni Warren. "Pwede niyo ba akong dalhin doon?" Kinabukasan, maaga siyang bumiyahe papunta sa baryo. Habang tinatahak ng sasakyan ang mabatong daan, naramdaman niyang parang bumabalik siya sa panahong una nilang nagtagpo ni Jane. Isang simpleng lugar, puno ng kabaitan ng mga tao at malayo sa gulo ng syudad. Pagdating niya sa paaralan, nakita niyang may mga batang nakaupo sa lilim ng puno,
habang tinuturuan ng isang babae. Mula sa di kalayuan, agad niyang nakilala ang pamilyar na boses. Ang paraan ng pagtawa, ang galaw ng kamay habang nagpapaliwanag at ang ngiting kay tagal na niyang hinahanap. Jane, mahinang sabi ni Warren habang bumababa ng sasakyan. Tumigil ang babae sa pagtuturo, dahan-dahang lumingon, at nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang mundo. Hindi agad nakapagsalita si Jane. Parang hindi siya makapaniwala na si Warren nga ang nasa harap niya. Warren. Mahinang sambit niya. Lumapit ito ng dahan-dahan, kita sa mukha ang halo ng lungkot at saya. Ang tagal kong hinanap ka, sabi ni Warren. Bakit mo ako iniwan ng ganon? Tumulo ang luha ni Jane, ngunit nginitian niya ito. Akala ko kasi, yon ang tama. Gusto kong mabuhay ka ng walang iniisip. Gusto kong bumalik ka sa buhay na para sa'yo. Pero Jane, sagot ni Warren habang lumalapit pa, ikaw ang buhay ko. Akala mo ba naging masaya ako nang wala ka? Araw-araw kitang hinanap. Araw-araw kitang iniisip. Napaiyak si Jane at agad siyang niyakap ni Warren. Mahigpit, parang ayaw na nitong bumitaw. Hindi na ako aalis, Jane. Hindi mo na kailangang magtago. Kasama mo na ulit ako. Nang maghiwalay sila mula sa yakapan, napatingin si Jane sa mga batang nakamasid sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit ako nanatili rito. Sabi niya, ayoko nang bumalik sa ingay ng syudad. Dito ko nakita ulit ang katahimikan. Kung dito ka payapa, sagot ni Warren, dito rin ako. Hindi ko kailangan ng mansyon o korporasyon para maging masaya. Ang gusto ko lang ay makasama ka. Napangiti si Jane, halatang lumambot ang puso. Warren, hindi ganun kadali. May buhay ka roon. May responsibilidad ka. Oo, may responsibilidad ako, sagot ni Warren. Pero may karapatan din akong pumili ng kaligayahan ko. At ikaw yon, Jane. Mula noon, araw-araw nang dumadalaw si Warren sa baryo. Naging pamilyar na siya sa mga bata, sa mga magulang, at sa mga guro. Hindi niya alintana ang putik sa daan o ang init ng araw. Sa bawat pandaan ng panahon, nakita ni Jane kung gaano pa rin kababa ang loob ni Warren at kung gaano ito handang isuko ang lahat para sa kanya. Isang hapon, habang sabay silang naglalakad pa uwi, biglang nagsalita si Jane. Alam mo, minsan na akong natakot magmahal. Akala ko kasi, kapag mahal mo ang isang tao, kailangan mong pakawalan siya para sa ikabubuti niya. Pero ngayon, naiintindihan ko na minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung pipiliin mo siyang kasama kahit mahirap, kahit maraming hadlang. Hinawakan siya ni Warren sa kamay at marahang ngumiti. Tama ka, Jane, kasi kung hindi kita pinili noon, baka hanggang ngayon wala pa ring kulay ang buhay ko. Sa sumunod na linggo, bumalik sila ni Jane sa Maynila upang harapin ang ama ni Warren. Pagpasok nila sa mansyon, tila nagulat si Antonio Mercado sa eksenang nakita niya. Ang anak niyang matagal nang malungkot ay ngayon ay muling nakangiti. Lumapit si Jane at marahang nagsalita. Sir, salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo kay Warren. Pero kung papayagan niyo, gusto ko pong maging bahagi ng buhay niya. Hindi para sa yaman o pangalan, kundi dahil mahal ko siya. Tumitig sa kanya si Antonio at makalipas ang ilang sandali, ngumiti ito. Kung siyang nagpapasaya sa anak ko, wala akong dahilan para tumutol. Lumapit si Warren at niyakap ang ama niya. Salamat pa. At sa gabing iyon, habang magkasabay na nakatayo, sina Warren at Jane sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan nila ang mga bituin sa langit. Parang dati lang, sabi ni Jane. Oo, sagot ni Warren. Pero ngayon, wala nang takot. Dahil sa wakas, magkasama na tayo sa mundong pareho nating pinili. Sa pagitan ng katahimikan at malamig na hangin, sabay silang ngumiti. Alam nilang sa pag-ikot ng mundo, sa gitna ng lahat ng unos at pagsubok, sila pa rin ang pipiliin ng tadhana. Muli at magpakailanman. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang bumalik sa katahimikan ang buhay ni na Warren at Jane. Ang dating gulong bumalot sa kumpanya,
ay napalitan ng kapayapaan at baging simula. Sa kabila ng yaman ni Warren, pinili niyang mamuhay ng simple. Madalas ay nasa probinsya kung saan nagtuturo si Jane. Sa tuwing may pagkakataon, bumabalik sila sa Maynila upang asikasuhin ang foundation at ilang proyekto ng kumpanya. Ngunit mas madalas ay masaya silang nananatili sa maliit na bayan, malayo sa ingay ng syudad. Doon nila natagpuan ang uri ng kaligayaan na matagal na nilang hinahanap, payapa, totoo at walang halong takot. Isang umaga, habang sabay silang nag-aalmusal sa kubong gawa sa kawayan, ngumiti si Warren at mahinang nagsalita. Alam mo, Jane, minsan naiisip ko kung hindi ako na-aksidente noon, baka hindi tayo nagtagpo. Baka hanggang ngayon isa pa rin akong taong walang direksyon. Natangiti si Jane at sumagot, at kung hindi ka rin nawala noon, baka hindi mo natutunang pahalagahan ang mga bagay na simple. Minsan kasi, kailangan mo nang mawala para matutong tumingin sa paligid. Pareho silang natahimik, ramdam ang lalim ng kanilang pinadaanan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang tumibay ang pagmamahalan nila. Hindi na uso sa kanila ang magagarbong hapunan o mamahaling regalo. Mas pinipili nila ang mga simpleng sandali, ang sabay na pagtuturo sa mga bata, ang pagtulong sa mga mahihirap, at ang paglalakad sa tabing dagat tuwing dapit hapon. Si Warren, na dating sanay sa buhay ng luho, ay natutong yumuko at makisalamuha sa mga ordinaryong tao. Madalas siyang nakikitang nakikipag-usap sa mga magsasaka o nag-aabot ng tulong sa mga estudyante. Ang mga tao sa baryo ay labis ang paghanga sa kanya. Hindi ko akalain ang anak ng bilyonaryo ay marunong ding magkamay sa putik, biro ng isa. Ngunit si Warren ay laging nakangiti, sinasabi, kapag tumulong ka ng walang hinihinging kapalit, doon mo lang mararamdaman kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Samantala, si Jane ay patuloy na naging inspirasyon sa mga kababaihan sa lugar. Marami ang lumalapit sa kanya, humihingi ng payo tungkol sa pag-ibig, pamilya at pangarap. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Warren sa harap ng bahay, napatingin si Jane sa mga bituin at sinabi, "Minsan naiisip ko, paano kung hindi kita tinulungan noon? Paano kung dumaan lang ako at hindi kita pinansin?" Natawa si Warren, "Sigurong hanggang ngayon pulubi pa rin ako. Hindi pulubing walang pera, kundi pulubing walang pag-asa." Napangiti si Jane at marahang sumandal sa balikat niya. "Hindi mo kailangang magpasalamat, Warren. Ang totoo, pareho tayong niligtas ng pagkakataon. Niligtas mo rin ako noong tinuruan mo akong magmahal ng walang takot." Niyakap siya ni Warren ng mahigpit at mahinang bulong. "At mula ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Hindi na kita hahayaang mawala." Isang araw, nakatanggap si Warren ng tawag mula sa kanyang ama. "Anak, gusto kitang makita. Gusto kong bumisita dyan sa lugar niyo ni Jane." Nagulat si Warren. "Pa, sigurado ka?" "Oo," tugon ni Antonio. "Matagal na kitang gustong puntahan. Pero baka hindi ka pa handang makita ako noon. Ngayon, gusto kong makita kung saan ka talaga masaya." Pagdating ng kanyang ama sa probinsya, sinalubong siya ni Jane at ng mga bata. Halata ang tuwa sa mukha ng matanda habang pinagmamasdan ang anak niya. "Ibang-iba ka na, Warren," sabi nito. "Mas kalmado, mas totoo." Napangiti si Warren. "Siguro kasi, natagpuan ko na ang tama kong tahanan." Nang makita ni Antonio si Jane, lumapit ito at mahinahong nagsalita. "Jane, gusto kong humingi ng tawad kung hindi kita agad tinanggap noon. Akala ko kasi masisira mo ang buhay ng anak ko. Pero ngayon, kitang-kita ko kung paano mo siya binuo. Salamat sa'yo." Naluha si Jane at sagot niya, "Wala pong kailangang ipagpaumanhin. Ang mahalaga ngayon ay maayos na po kayo ni Warren." Sa gabing iyon, magkasamang kumain ang pamilya, puno ng tawanan at pag-asa. Para bang nabura na ang lahat ng sugat ng nakaraan. Lumipas ang taon, mas lumago pa ang foundation ni Jane. Sa tulong ni Warren at ng kanyang ama, nakapagpatayo sila ng maraming eskwelahan at maliit na klinika para sa mga mahihirap na pamilya. Sa bawat proyekto, magkasama silang dalawa, kamay sa kamay,
Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang magkasamang tumutupad ng pangarap. Hanggang sa dumating ang isang espesyal na araw, isang simpleng seremonya sa ilalim ng punong mangga kung saan unang nagturo si Jane. Doon, sa harap ng iilang kaibigan, pamilya at mga batang tinulungan nila, lumuhod si Warren at inilahad ang singsing. "Jane," sabi niya habang nanginginig ang boses, "hindi mo lang binago ang buhay ko, binigyan mo ito ng dahilan. Gusto kong maging asawa mo, hindi para bigyan ka ng marangyang buhay, kundi para maramdaman mong araw-araw ay may lalaking pipiliin kang mahalin kahit anong mangyari." Napaiyak si Jane habang tumango. "Warren, oo. Kasi mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tahanan ko." Nagpalakpakan ang mga tao at sa ilalim ng liwanag ng araw, nagyakap silang dalawa. Ang dating pulubing tinulungan ng probinsyana ay ngayon isa ng lalaki na natutong magpakumbaba at magmahal ng tapat. At ang dating simpleng dalaga na walang inaasahan sa buhay ay naging ilaw hindi lang sa puso ng isang lalaki kundi sa buong komunidad na kanilang tinulungan. Sa bawat paglipas ng araw, pinatunayan nilang ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o pangalan, kundi sa katapatan at sa kakayahang manatili kahit sa gitna ng unos. Pagkaraan ng ilang taon, sa karinderyang minsang pinagtatrabahuan ni Jean, itinayo nila ang isang maliit na kainan na tinawag nilang simula. Madalas nilang sabihing, dito nagsimula ang lahat. Doon sila madalas magdala ng mga batang scholars upang alalahanin kung saan sila nanggaling. Habang nakaupo si Warren sa tabi ni Jane, tinanong niya ito, "Kung babalik tayo sa unang araw, gagawin mo pa rin ba ang lahat ng ginawa mo noon?" Tumingin si Jane sa kanya. Ninitian siya ng may lambing at sinabing, "Oo, kasi sa araw na tinulungan kita, doon ko unang nakita kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig." Nagyakap silang dalawa habang sa paligid ay naririnig ang tawanan ng mga bata. Sa simpleng lugar na iyon, napatunayan nilang totoo pala ang tadhana. Kahit ilang ulit kang mawala, palaging may paraan para muling ibalik ka sa taong para sa'yo.